Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Inaresto ng mga otoridad sa China ang 3 Pinoy sa hinalang naniniktik umano at inaakusahang nagtatrabaho para sa Philippine Intelligence Agency upang mangalap ng classified information sa militar ng China. Iniulat ng China Daily na isang Pinoy na alias David na matagal ng residente sa China ang hinuli matapos umanong makitang paulit-ulit na tumatambay malapit sa mga pasilidad ng militar. Sinabi sa ulat na may nag-uutos kay David at 2 iba pang Pilipino na kinilala sa mga pangalang Bert at Natalie. Binanggit sa ulat na inaresto ang 3 na mga otoridad matapos makuha ang mga ebidensya ng umano'y kanilang pagkakasangkot sa espionage. Posible umano na pagganti ng China ang paratang na espionage laban sa 3 Pilipino inaresto sa Beijing. Sinabi ni National Security Council or NSC spokesperson Jonathan Malaya, ang mga paratang na espionage laban sa 3 Pilipino ay maaaring pagbuwelta sa pag-aresto sa ilang mga espiya mula sa China sa Pilipinas. Paliwanag pa ni Malaya na ang mga inaresto ay mga dating benepisyaryo ng Hainan Government Scholarship Program na itinatag sa ilalim ng kasunduang Hainan at Palawan. Mga ordinaryong mamamayan lang aniya ang mga naaresto at walang criminal records ay sumusunod sa batas at masusi rin dumaan sa pagsisiyasat ng Chinese government bago dumating doon. Dahil dito kaya duda ang NSC sa mga sinasabing confession ng mga inaresto dahil mukhang scripted at hindi ginawa ng malaya at kusang loob. Para sa NSC, ang nasabing video ay nagdudulot ng higit pang mga katanungan kaysa sa kasagutan. Hinikayat naman niya mga Filipino doon na manatiling mapagbantay at mapanuri sa harap ng mga ganitong akusasyon. Pero noong Lunes lamang, sinabi ng mga kinaukulan na walang pruweba na magpapatotoo na ganti ng China sa Pilipinas ang pag-aresto sa 3 Pilipinong maaaring kasuhan ng espionage sa China. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang, parte lamang umano ito ng initial investigation ng mga otoridad ng China at wala umanong konkretong ebidensya na nagpapatunay na gumaganti ang China sa atin. Sinabi ni Castro na nais ng Pangulo na tiyakin na maibibigay ang lahat ng tulong na kakailanganin ng mga inarestong Pinoy. Samantala, sinabi ni Teresita Daza, spokesperson ng DFA, na nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad ng China para matiyak na dadaan sa due process ang kaso at igagalang ang kanilang mga karapatan. Kabilang aniya sa ibinibigay ng Philippine Consulate General in Guangzhou ang kinakailangang legal assistance. Napaulat na kabilang sa hinuli ang isang David na inutusan umano ng isang handler sa Pilipinas na kilala bilang Herrera upang magsagawa ng mga aktibidad sa paniniktik at pangangalap ng intelligence sa China. Inutusan din umano ni Herrera ang 2 pang Pilipino na mangolekta ng mga sensitibong impormasyon. Sa nangyayari ngayon na tila nagagantihan ng Pilipinas at ang China, mismong China ang nagbigay na ng babala sa mga Chinese dito sa Pilipinas na mag-ingat. Tiniyak ng Malacanang sa China na walang foreign nationals na bumibisita sa Pilipinas ang hinaharas. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang, lahat umano ay welcome dito sa Pilipinas. Pwera na lamang yung mga gagawa ng hindi katanggap-tanggap na mga turista. Nauna rito, naglabas kasi ang Chinese Embassy sa Pilipinas ng travel advisory sa kanilang mamamayan. Nakasaad sa nasabing advisory ang pagkakaroon umano ng unstable public security ng bansa dahil sa mga Chinese at kanilang negosyo ay palagi ang iniimbestigahan at hinaharas ng mga otoridad ng Pilipinas.
Dahil dito ay tumaas ang panganib sa seguridad ng mga Chinese nationals. Pinayuhan din nila ang mga Chinese citizens na nasa Pilipinas at maging ang magbabalak na magtungo sa bansa na palakasin ang pag-iingat at kahandaan. Pinaiiwas din nila ang mga ito sa pagtungo sa mga hindi mahalagang kasiyahan. Kasama rin na pinaalalahanan nila ang mga Chinese nationals na umiwas sa mga matataong lugar at mga political gathering kung saan marapat na laging sumunod ang mga ito sa batas na ipinatutupad. Pinag-iingat din nila ang mga Chinese tourists na dapat ay magsagawa muna ng risk assessment ang desisyon na bumisita dito sa Pilipinas. Git naman ni Castro na hindi hinaharas ang mga Chinese national sa bansa. Nilinaw din ni Castro na ang kaso ng mga Chinese national na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay ibang usapin dahil sangkot ang mga ito sa legal na operasyon. Aniya pa, handa ang Department of Foreign Affairs o DFA na pag-usapan kasama ang Chinese government ang mga isyu na nakapalibot sa mga Chinese citizen na inaresto at pinadeport dahil sa kanilang pagkakaugnay sa illegal POGOs. Kung matatandaan noong nakaraang Pebrero lamang, 5 spiyang Chinese ang nahuli ng NBI na nagsasagawa ng surveillance sa mga Philippine Coast Guard ship malapit sa Spratly Island sa West Philippine Sea. Noong una ay nagpanggap pa ang mga ito ng mga turista sa Palawan, subalit napag-alaman na nagpalipad ng drones ang mga ito mula sa kanilang tinutuluyang hotel sa Palawan na may mga naka-install na mga HD cameras. Pinalipad nila ang mga ito upang ma-record ang mga aktibidad ng ating mga tao na nasa air at naval base natin. Ayon sa direktor ng NBI, ang pagsusurveillance umano na ito ng China sa ating bansa ay upang ma-anticipate nila kung kailan tayo gagawa ng resupply mission para sa ating kinakalawang na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na naging lugar na ng komprontasyon sa pagitan ng China at ng ating bansa sa mga nakalipas na taon. Kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago na naghain na sila ng reklamo sa Department of Justice laban sa isang Chinese at 2 Pilipino dahil sa pagkakasangkot umano nito sa pagiging espionage o pang-espiya sa bansa. Ayon kay Lotto, ang Chinese national na kanilang nahuli ay graduate sa universidad na pinapatakbo ng People's Liberation Army. Ang People's Liberation Army ay ang military ng Chinese Communist Party at People's Republic of China. Bihasa rin ang sinasabing Chinese spy sa control engineering habang naaresto ito sa loob ng sasakyan na minamaneho ng 2 Pilipino. Batay sa impormasyon ng NBI, mahigit na sa 5 taong namamalagi sa ating bansa ang nasabing Chinese spy at ito ay sleeper agent ng China. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Nabisita na ng grupo nito ang mga lugar kung saan nakatayo ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sites o EDCA sites ng Pilipinas. Hinuli ang 5 Chinese national dahil naman sa alegasyon ng pang-espiya sa assets ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa Palawan. Sinabi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na ang ilang miyembro ng nasabing grupo hinuli sa Ninoy Aquino International Airport matapos na manggaling sa Palawan kung saan sila nagsagawa umano ng aerial surveillance. Ang 2 suspect ay hinuli sa NAIA noong January 24, isa sa Binondo at ang isa ay sa Intramuros noong January 25. Nahuli naman ang sinasabing leader ng grupo noong January 25 sa Dumaguete kung saan siya nakatira kasama ang kanyang asawa. Ayon sa NBI, ang mga nahuli ay Field Commander, 2 intelligence operatives, financier at miyembro. Ang paghuli matapos na magsagawa ng follow-up operation ng mga otoridad kasunod ng pagkakahuli sa isa pang Chinese at 2 Pilipino dahil sa aligasyon ng pang-espiya 2 linggo na ang nakakalipas. Sinabi ni NBI Cybercrime Division Chief Jeremy Lotto, nakatanggap ang hensya ng impormasyon na may grupo ng mga Chinese ang nagpapanggap na buyers ng mga produkto sa Barangay Buena Vista, Puerto Princesa City. Ayon kay Lotto, nagsasagawa ang mga ito ng aerial surveillance at reconnaissance, kumukuha ng imagery intelligence sa Naval Detachment Oyster Bay sa Barangay Bahile. Dahil dito, nagsagawa ang NBI ng validation process at kinilala ang 5 Chinese. Nadiskubre din nila na may inilagay din ng grupo na long-range CCTV sa isang high-rise condominium. Ayon kay Lotto, nakita ng agents ang telescope, drones at communication devices at 24/7 umano na minamanmanan ang galaw ng Coast Guard at naval assets sa lugar. Sa kabila naman ito, tinanggihan ng China ang mga balitang nagpapadala umano sila ng spiya sa Pilipinas. Palabas lamang umano ito upang siraan ng Beijing at palalain ang sigalot sa West Philippine Sea.
Ayon sa Chinese Embassy, malisyoso at walang sapat na basehan ang mga akusasyon at gusto lamang umunong sira ng China. Hinala pa ng embahada ay may nagpapakalat ng kasinungalingan para palakihin ang alitan ng China at Pilipinas sa mga pinagtatalunan nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Hinikayat ng Chinese Embassy ang Pilipinas na idaan sa dialogo para maayos ang alitan at hindi pagkakaintindihan sa issue. Subalit mas naniniwala pa din ang Pilipinas na may ibang plano ang mga Chinese na ito at hindi na lamang sila basta mga turista sa ating bansa.